Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Samantala sa loob ng isang makabagong pasilidad ay nagmamadaling lumapit ang isang empleyada sa kanilang direktor na si Ogie. Bakas ang matinding pagtataka sa boses ng babae ng Yusesenia kung bakit kinakailangang gumawa ng direktor ng isang kakaibang desisyon. Sa kabila ng namumuong pagkabahala ng kanyang kasama ay nanatiling kalmado si Ogie habang naglalakad sa gitna ng mga naglalakihang gaming capsule, at marahan pa itong nagtanong kung ano ba ang eksaktong tinutukoy nito. Dahil sa kalmadong tugon na iyon ay mabilis na idiniin ng empleyada ang tungkol sa ibinigay nilang libreng pag-upo sa makabagong kagamitan, iginiit pa ng labis na nag-aalalang babae na hindi naman na sana kailangang umabot pa sa ganoong kalaking hakbang ang kanilang pamunuan para lamang magbigay ng pabor. At sa kabila ng pagtutol na ito ay tahimik lamang na nakatingin si Ogie sa hawak niyang dokumento na tila ba may alam siyang isang malaking bagay na hindi pa naiintindihan ng lahat. Hindi maitago ng empleyada ang kanyang pagdududa, at diretsahan nitong sinabi na wala man lang anumang bakas ng kakayahan si Sojun para makasali sa isang matinding kompetisyon tulad ng Lias. Sa halip na sumang-ayon ay isang kalmadong ngiti lamang ang isinukli ni Ogie bago ipaliwanag na ayaw lamang niyang makitang nasasayang ang isang malaking talento, lalo namang kumunot ang noo ng kanyang kasama at nagtatakang inulit ang salita dahil sadyang hindi ito makapaniwala na may ibubuga ang taong pinag-uusapan nila. Tahimik na napatingin si Ogie sa hawak niyang dokumento na naglalaman ng impormasyon ni Sojun, bumalik ang kanyang isipan sa nakaraan dahil noon pa man, kahit hindi maabot ni Sojun ang pinakamababang antas ng synchronization rate, ay nakita na niya kung gaano talaga ito pambihira, at iyon ang isang bagay na hindi pa naiintindihan ng sinuman sa paligid niya. Lalo pang lumawak ang ngiti sa labi ni Ogie dahil batid niya ang matinding pag-unlad na nangyari sa kakayahan ni Sojun mula noong huli niya itong makita. Muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa empleyada na kalmadong sumang-ayon na sadyang magiging napakahirap para kay Sojun na makapasok pa lamang sa mismong kompetisyon. Subalit sa kabila ng katotohanang iyon ay napuno ng matinding kumpiyansa ang mukha ng direktor, at nang may buong kasiguraduhan ay idinugtong niya na kung sakaling magawa nitong makasali ay paniguradong may mangyayaring hindi inaasahan ng sinuman. Upang tapusin ang kanilang usapan ay binitawan ni Ogie ang kanyang pinakamataas na inaasahan, at nang walang anumang pag-aalinlangan ay idiniin niya na kayang-kaya ni Sojun na ipanalo ang buong kompetisyon. Samantala ay tahimik lamang na nakahanay ang mga makabagong gaming capsule sa isang malamig na silid, at sa mismong gitna nito ay formal na nag-aanunsyo ang isang maliwanag na karatula na kasalukuyan ng ginagamit ang inuupahang kagamitan. Ito ay isang tahimik na patunay na pumasok na si Sojun sa kanyang laban, at habang nasa loob siya ng virtual na mundo ay nakataya na sa kanyang mga kamay ang matinding kumpiyansang ibinigay ng direktor. Isang matinding salpukan ng tuluyan ng sumabog sa loob ng virtual na arena. Walang pag-aatubiling sinalubong ni Sojun ang mabigat na atake ng robot, at sa pagbabanggaan ng kanilang mga espada ay yumanig ang paligid dahil sa matinding puwersa ng kanilang laban, walang gustong umatras sa dalawa, at sa bawat sandali ng kanilang paghaharap ay lalong nararamdaman ang bigat at tensyon ng sitwasyon. Samantala sa hindi kalayuan ay tahimik na nakatayo si Kim Tae-woo habang seryosong pinagmamasdan ng nangyayari, nakahalukip-kap lamang siya ngunit dahan-dahan nang gumagapang ang pagkamangha sa kanyang isipan, at sa kabila ng kanyang mga naunang pagdududa ay tahimik siyang napatanong sa kanyang sarili kung may posibilidad nga ba na talagang ipanalo ni Sojun ang labang iyon. Kasabay ng pamumuo ng pagkamangha sa isipan ni Kim Tae-woo ay isang pamilyar na system window ang lumitaw sa kanyang harapan na nag-aalok kung nais ba nitong i-record ang laban. Walang pag-aatubiling pinindot niya ang pindutan upang sumang-ayon. Bahagya man siyang pinagpawisan dulot ng labis na kaba ay hindi na niya maitago ang mapanuksong ngiti na dahan-daang sumilay sa kanyang labi, buong pananabik na tumakbo sa kanyang isipan na kung sakaling manalo nga si Sojun sa imposibleng laban na iyon ay paniguradong magiging isang perpektong broadcast material ang buong pangyayari. Samantala ay patuloy namang umiikot ang mabigat na hangin sa loob mismo ng arena. Matikas at kalmado pa ring nakatayo si Sojun habang nakaharap sa robot na mahigpit ng nakahawak sa sarili nitong espada at handang-handa ng sumugod muli. Tahimik na naghihintay ang paligid kung sino ang unang babasag sa katahimikan, at sa tindi ng pressure na bumabalot sa dalawa ay siguradong walang alinman sa kanila ang may balak na umatras. Tuluyan nang nabasag ang katahimikan ng walang pag-aatubiling sumugod mula sa itaas ang robot upang magpakawala ng isang mabigat na hiwa ng pulang enerhiya.
sa halip na umiwas ay matapang na sinalubong ni Sojun ang marahas na atake, at sa pagbabanggaan ng kanilang mga sandata ay muling yumanig ang buong paligid habang kumakalat ang makapal na alikabok sa hangin. Walang inaksayang oras si Sojun, at bago pa man makabawi ang kalaban ay mabilis siyang naglunsad ng isang malakas na ganting atake gamit ang kanyang sariling asul na enerhiya. Sadyang napakabigat ng puwersang iyon dahilan upang tuluyang mapa-atras ng malayo ang robot habang kumakaladkad ang mga paa nito sa kahoy na lapag ng arena. Nanatiling mababa ang tindig ni Sojun habang kalmadong nakatitig sa robot na napalayo sa kanya. Unti-unti na niyang pinapatunayan sa lahat na hindi lamang siya nagtatanggol sa labanang ito, kundi siya mismo ang may kakayahang kumontrol sa bawat susunod na mangyayari. Sa kabila ng patuloy na pag-ikot ng tensyon sa loob ng arena ay nanatiling seryoso at nakatitig lamang si Sojun sa robot, habang sinusuri niya ang makinis na paggalaw nito ay isang pamilyar na presensya ang pumasok sa kanyang alaala, at tahimik niyang inamin sa kanyang isipan na ang ganoong klaseng husay ay inaasahan na niya mula kay Shin Hyeon. Wala man ang dalaga sa mismong laban ay malinaw na ramdam ni Sojun ang bakas ng talento nito sa bawat tindig ng robot na nakatayo sa kanyang harapan. Inihambing niya ang kakayahang ito sa lahat ng mga nakasagupa niya sa kanyang nakaraang buhay, at buong pagkamangha niyang napagtanto na sadyang mas nakahihigit ang talento ni Shin Hyeon kumpara sa kahit sinong nakilala niya noon, subalit ang seryosong pag-aanalisang iyon ay mabilis din namang naputol ng dahil sa kanyang sariling kumpiyansa. Kalmado siyang tumango habang lihim na nagmamalaki, at pabiro niyang idinugtong na siyempre ay may isang taong hindi kabilang sa usapang iyon, dahil alam niya sa kanyang sarili na masangat pa rin siya sa kanilang lahat. Biglang binasag ni Kim Tae-woo ang katahimikan gamit ang isang malakas at nag-aalalang sigaw nang mapansin niya ang hindi inaasahang paghinto ni Sojun. Ngunit sa kabila ng pag-alingaw ng babalang iyon ay nanatiling blanko ang mukha ng ating bida habang tahimik lamang siyang nakatayo sa gitna ng arena na parang walang pakialam sa sitwasyon. Sadyang hindi pinalampas ng robot ang pagkakataong iyon kaya walang pag-aatubiling nagpakawala ito ng panibagong atake. Sa susunod na sandali ay binalot ng matinding pulang liwanag ang buong paligid kasabay ng isang napakalakas na salpukan. At sa gitna ng marahas na enerhiyang iyon ay makikita ang figure ni Sojun na direktang sinalo ang buong puwersa ng kalaban ng walang anumang depensa. Nang makita ang nangyari ay mabilis na napabuntong hininga si Kim Tae-woo habang dismayadong ibinaba ang kanyang mga inaasahan, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa para sa laban na iyon, at mahina na lamang siyang napabulong sa kanyang sarili na inaasahan na nga niya ang ganoong klaseng resulta. Patuloy ang pagkadismaya ni Kim Tae-woo habang pinapanood ang sitwasyon, at sa tindi ng kanyang panghihinayang ay tuluyan na siyang napasumbat kung paano nga ba tatalunan ni Sojun ang isang pambihirang talento na tulad ni Shin Hyeon. Ngunit habang iniisip iyon ng kanyang kaibigan ay may isang kakaibang kilos na ginawa si Sojun sa loob mismo ng arena. Sa halip na muling humigpit ang hawak niya sa kanyang sandata para dumpensa ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay, binitawan niya ang kanyang espada dahilan upang direkta itong bumagsak sa kahoy na lapag, tahimik itong naiwan sa ibaba. At sa hindi inaasahang aksyong iyon ay isang malaking tanong ang nabuo kung bakit niya isusuko ang kanyang kaisa-isang depensa sa gitna ng ganoong kapanganib na laban. Mabilis na nakabawi ang robot sa hindi kalayuan matapos ang ginawa nitong pag-atake, ngunit sa halip na bumagsak ay nanatiling matikas na nakatayo si Sojun, dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang tiyan kung saan siya direktang tinamaan, at sa kanyang isipan ay napansin niya na wala siyang naramdamang sakit o kahit anong pag-agos ng dugo mula sa kanyang katawan. Isang maliit na system window ang lumitaw sa kanyang gilid na nagpapakitang nabawasan lamang ng 7 puntos ang kanyang buhay, kaya naman walang kahirap-hirap niyang pinuri kung gaano kaganda ang sistema ng virtual reality. Nang makita ang casual na reaksyong iyon ay unti-unting nanlaki ang mga mata ni Kim Tae-woo. Bahagya itong pinagpawisan habang pilit na pinoproseso ang sitwasyon, at sa gitna ng kanyang matinding pagkabigla ay kinakabahan siyang napabulong para yusein kung sinadya ba talaga ng ating bida na saluhin ang atake. Hindi makapaniwala si Kim Tae-woo sa nangyari, at sa labis na pagkabigla ay nasabihan pa niya itong isang baliw dahil halatang sinadya nga ni Sojun na saluhin ang atake. Sa halip na magseryoso ay nagkibit balikat lamang si Sojun, at casual na sumagot na ginawa niya lamang iyon dahil sa simpleng kuryosidad. Ngunit ang sandaling iyon ng pagbibiro ay mabilis din namang naputol, sa kabilang dako ng arena ay wala nang balak mag-aksaya ng oras ang robot, at habang muling umaapaw ang enerhiya sa katawan nito ay handang-handa na itong magpakawala ng panibagong marahas na pagsugod.
Mabilis na ibinaba ng robot ang tindig nito sa kahoy na lapag habang pumapalibot ang makapal na alikabok sa mismong pwesto nito. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras, at sa sumunod na sandali ay bigla itong sumibad pasulong ng may napakatinding bilis. Matalim ang pulang liwanag na nagmumula sa mukha nito habang mahigpit na nakahawak sa espada, at sa bawat pulgada ng paglapit nito ay ramdam na ang marahas na intensyon ng robot na hindi hihinto hanggang hindi nito napapabagsak si Sojun. Sa isang kisap mata ay tinawid ng robot ang distansya sa pagitan nila dala ang nakakamatay na bilis. Ngunit sa halip na magpakita ng takot ay nanatiling seryoso at nakatitig lamang si Sojun sa papalapit na panganib, at sa mismong sandaling magkaharap sila ay isang nakakabinging pagsabog ng puwersa ang umalangaw sa buong arena. Nagsalpukan ang dalawa ng buong lakas, dahilan upang sumabog ang isang matinding shockwave na tuluyang nagpayanig sa buong paligid. Sa gitna ng nakakabinging banggaan ay malinaw na makikita ang labis na determinasyon sa mga mata ni Sojun, at buong lakas niyang sinasalag ang mabigat na puwersa ng kalaban. Pilit namang idinidiin ng robot ang atake nito dahilan upang umapaw ang matinding pressure at magkalat ang mga maiinit na kislap sa hangin dulot ng matinding hidwaan ng kanilang mga sandata. Wala sa kanila ang nagpapakita ng kahit anong senyales ng pag-atras, at sa bawat segundong lumilipas ay lalo lamang sinusubok ng sitwasyon kung sino ang unang babagsak sa matinding paghaharap na iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang matinding salpukan ay mabilis na nag-analisa ang sistema ng robot habang sinusubukan nitong basahin ang bawat galaw ng kanyang kalaban, subalit sa kabila ng kalkuladong aksyong ito ay nanatiling seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan ang mga mata ni Sojun. Tahimik lamang siyang nakatitig sa makina, at sa lalim ng kanyang kalmado ngunit matalas na tingin ay malinaw na hawak pa rin niya ang buong kontrol ng sitwasyon. Hindi na niya hinayaan pang tumagal ang paghaharap na iyon, gamit ang isang mabilis na pagkilos ay walang awang nagpakawala si Sojun ng napakalakas na hiwa ng asul na enerhiya na tuluyang sumire sa balanse ng robot. Walang nagawa ang makina kundi tanggapin ang buong bigat ng ganting atake habang marahas itong napapatalsak pa atros. At doon na unti-unting napatunayan ng ating bida kung bakit hindi siya dapat minaliit mula pa sa simula. Wala nang inaksayang pagkakataon si Sojun, at bago pa man tuluyang makabawi ang robot ay mabilis siyang nagpakawala ng isang napakalakas na sipa, sinamahan ng asul na enerhiya ang atake na iyon na direktang tumama sa robot dahilan upang marahas itong tumalsik palayo. Sa kabila ng matinding impact ay mabilis ding nakabawi ang kalaban pagbagsak sa lapag, at maingat nitong ibinaba ang sariling tindig upang hindi tuluyang mawalan ng balanse. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang system window ang lumitaw sa tabi ng visor nito na nagpapakitang nabawasan ng 4 na puntos ang buhay ng robot. Habang nananatiling nakababa ang tindig ng robot ay malamig na pinagmasdan lamang ito ni Sojun mula sa malayo. Tahimik ang naging paligid sa loob ng ilang sandali kaya naman sarkastikong tinanong ng ating bida kung wala na ba itong balak na umatake pa. At dahil tila nag-aalangan na itong gumalaw ay hindi na siya naghintay pa ng anumang tugon. Isang malakas na pagsabog ang yumanig mula sa mismong kinatatayuan ni Sojun kasabay ng pagbulusok niya pasulong ng may hindi kapani-pani walang bilis, walang anumang pag-aalinlangan siyang sumugod, at habang direktang patungo sa naghihintay na robot ay buong kumpiyansa niyang idineklara na siya na mismo ang lalapit dito. Isang malakas na pagsabog ng puwersa ang yumanig sa buong arena nang tuluyang magsalpukan ang dalawa. Walang awang ibinagsak ni Sojun ang kanyang sandata na mabilis namang sinalag ng robot, at sa pagbabanggaan ng kanilang mga espada ay tuluyang sumabog ang isang matinding liwanag ng asul na enerhiya. Sa gitna ng nakakapasong aura ay mahigpit na nag-cross ang kanilang mga talam, walang sinuman sa kanila ang gustong bumigay habang patuloy na nagkikiskisan ang malamig na bakal, pilit nilang dinidiin ang kani-kanilang mga sandata dahilan upang mas lalong umapaw ang mabigat na pressure. At sa bawat segundong lumilipas ay walang humpay ang pagtalo ng mga asul na kidlat at maiinit na kislap sa paligid dulot ng kanilang matinding paghahamok. Mula sa malayo ay tuluyan ng napanganga si Kim Tae-woo sa nasasaksihan, nanlaki ang kanyang mga mata habang malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang gilid, at sa sobrang pagkabigla ay halos mabulol siya ng pilit na usalin na tila imposible ang bagay na nangyayari. Sa kanyang harapan, sa parehong sandali ay isang matunog na pagkabasag ang umalangaw mula sa gitna ng arena, hindi na kinaya ng sandata ng robot ang labis na pressure mula sa asul na enerhiya ni Sojun, dahilan upang tuluyan itong maputol sa gitna habang nagkakalat ang mga piraso ng malamig na bakal sa hangin, nawala ng depensa ang robot,
at sa tindi ng natitirang puwersa ng atake ay marahas itong tumalsik paatros sa ere habang nahulog din mula sa kamay nito ang natitirang hawakan ng kanyang nawasak na espada. Isang mapanuksong ngiti ang dahan-daang sumilay sa labi ni Sojun habang kalmadong nakatingin sa kanyang ibaba, tuluyan ng bumagsak ang robot sa kahoy na lapag, nawala ng sandata, at wala ng kakayahan pang lumaban. Matikas na nakatayo ang ating bida sa harap ng nakasalampak na makina habang casual lamang na nakababa ang kanyang espada, tila ba pinagmamasdan niya ang isang walang laban na bata, at bago pa man matapos ang eksena ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang sandata, sarkastiko niyang sinabi rito na kung maglalaan pa ito ng panibagong 80 taon para mag-ensayo, marahil ay magkakaroon na ito ng pagkakataong matalo siya. Walang inaksayang oras si Sojun, at sa isang mabilis na kumpas ng kanyang espada ay isang matalim na hiwa ng asul na enerhiya ang direktang tumagos sa robot, tuluyan na niyang tinapos ang laban, at kasabay ng unti-unting paglalaho ng makina sa kahoy na lapag ay isang pamilyar na system window ang lumitaw upang formal na ideklara ang kanyang panalo. Samantala ay naiwang nakatayo si Kim Tae-woo sa hindi kalayuan na tila pinagkaitan ng kakayahang gumalaw, namumutla at nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla habang pilit na pinoproseso ang imposibleng nangyari sa kanyang harapan, halos mautal siya nang subukan niyang tawagin ang ating bida, at lalong lamang lumalim ang kanyang pagkagulat nang basagin ni Sojun ang katahimikan para casual na ipaalala na kalalampaso lamang nito sa pambihirang talento ni Shin Hyeon. Kasabay ng katahimikang bomb alert sa arena ay isang system window ang lumitaw sa himpapawid upang formal na ideklara na nagbabago na ang nagmamay-ari ng level 10 na record. Sa halip na magdiwang ng wagas matapos ang napaka-imposibleng laban ay nanatiling kalmado si Sojun habang komportableng nakapasok ang mga kamay sa kanyang bulsa, walang kahit anong bakas ng pagkapagod sa kanyang mukha. At nang balingan niya si Kim Tae-woo ay casual na lamang siyang nagtanong kung sapat na ba ang ipinakita niyang husay upang makapagsimula ng isang gaming stream. Kinabukasan ay tuluyan nang nagbago ang atmosfera ng sumikat ang panibagong araw sa isang tahimik na apartment. Sa loob nito ay isang nakakatawang tagpo ang nagaganap kung saan komportableng nakasandal lamang si Sojun habang tinatawag ang kanyang pagkain. Halatang nakuha na niya ang buong kontrol ng sitwasyon matapos ang nangyari kahapon dahil napilitan pang magsuot ng pink na apron si Kim Tae-woo habang masunarang naghatid ng kaldero at sumagot na lamang na parang isang alalay. Ngunit sa halip na magpasalamat ay casual pang nagreklamo ang ating bida na hindi pantay ang luto ng kanyang noodles, sunod-sunod pa niyang inutos ang paglilinis sa sala at pagkuha ng mga nilaban na lalo lamang nagpabigat sa trabaho ng kanyang kaibigan. Halos pumutok na ang ugat sa noo ni Kim Tae-woo sa labis na inis, subalit wala siyang magawa kundi lunukan ang kanyang pride at tanggapin ang kanyang bagong kapalaran. Patuloy pa rin ang pang-aasar ng ating bida, at habang casual na nililinis ang kanyang ngipin ay walang pakialam siyang nagutos na dapat hugasan agad ng kanyang kaibigan ang mga pinggan. Sa kabilang banda ay halos mabaliw na sa inis si Kim Tae-woo habang may hawak pang mga panlinis sa likuran, at sa tindi ng kanyang pagsisisi ay isinumpo niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya makikipagpustahan pa kahit kailan. Matapos iwan ang kanyang kaibigan sa labas ay tuluyan nang pumasok si Sojun sa isang tahimik na kwarto, sumara ang pinto, at agad na bumungad sa kanyang harapan ang isang malaki at makabagong gaming capsule na nakapwesto sa mismong silid. Tahimik niya itong pinagmasdan at inalala na nai-install na niya ang laro kahapon pa lamang, nakahanda na ang lahat para sa kanya. At sa pagharap niya sa makinang iyon ay alam niyang oras na para tuluyan ng simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Dahan-daang bumukas ang takip ng makabagong gaming capsule, habang nangyayari iyon ay tahimik na inisip ni Sojun kung dapat na ba siyang mag-login upang may handa ng maaga ang mga kailangan para sa kanyang gagawing stream. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at tuluyan na siyang pumasok sa makina, komportable siyang humiga sa loob nito. At kalmado niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang tahimik na hinihintay ang tuluyang pagsisimula ng sistema. Kasabay ng paggana ng sistema ay isang matinding liwanag ang bomb alert sa buong paligid bilang hudyat ng tuluyang pagpasok ni Sojun sa laro, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa pagkawala ng liwanag ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na mag-isang nakatayo sa loob ng isang napakalawak at puting espasyo. Kumunat ang kanyang noo habang naguguluhang inilibot ang kanyang paningin sa kakaibang silid, at sa gitna ng matinding pagtataka ay napabulong na lamang ang ating bida para yusasin kung nasaan ba talaga siya. Upang sagutin ang kanyang katanungan ay isang asul na system window ang biglang lumitaw sa kanyang harapan,
Ipinaalam nito na ang malawak at puting espasyong iyon ay ang player lobby kung saan maaari siyang maglaan ng oras para maghanda bago tuluyang pumasok sa laro. Nang mabasa iyon ay unti-unting naintindihan ni Sojun ang sitwasyon, naalala niya ang mga napanood na sikat na streamers na madalas makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga manunood mula sa ganitong klase ng lugar, kaya naman bahagyang napahawak sa kanyang baba ang ating bida habang seryosong nag-iisip para sa kanyang gagawing broadcast. Habang nakatingin sa sobrang blanko at tahimik na paligid ay napaikot na lamang ang mga mata ng ating bida, at sa kalagitnaan ng nakakatawang sandaling iyon ay tahimik niyang naisip na kailangan niya ring lagyan ng dekorasyon ang lugar na iyon sa susunod. Ngunit hindi na muna niya pinagkaabalahan pa ang malawak na espasyo, mabilis na ibinalik ni Sojun ang kanyang seryosong porma at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay para magbukas ng isang asul na system window. Kalmado siyang nakatitig sa lumitaw na interface sa kanyang harapan, at nang makumpirma ang lahat ng kailangan ay formal na siyang nagdesisyon na tuluyan ng simulan ang paglalakbay. Mabilis na nagbukas sa kanyang harapan ang interface ng Travel, ang itinuturing na numero 1 game streaming platform. Tahimik niya itong pinagmasdan habang malinaw na tumatakbo sa kanyang isipan ang kanyang nag-iisang layunin sa ngayon, at iyon ay ang unti-unting buuin ang kanyang reputasyon bilang isang streamer upang tuluyang makapasok sa inaasam na LED 5. Kasabay ng malalim na determinasyong iyon ay isang bagong system window ang lumitaw na nagpapahiwatig na malapit nang magsimula ang kanyang broadcast. Matikas lamang na nakatalikod ang ating bida habang hinihintay ang tuluyang pag-andar ng sistema, at sa pagkakataong iyon ay handa na siyang simulan ang larong kanyang napili para sa mahalagang unang hakbang na ito. Isang malawak at nagliliwanag na syudad sa ilalim ng madilim na kalangitan ang unti-unting bumungad bilang hudyat ng pagsisimula ng kanyang napiling laro, walang pag-aalinlangan niyang. Pinili ang Dawn of the Assassination Squad para sa kanyang unang broadcast, tahimik na ipinaliwanag ni Sojun na isa itong medieval assassination game kung saan kinakailangang tapusin ang mga target gamit ang mga hindi pangkaraniwang pamamaraan, at para sa kanya ay ito ang perpektong entablado upang tuluyan ng umpisahan ang kanyang pag-angat. Habang nakatunghay sa makulay at klasikong tanawin ng syudad sa loob ng laro ay kalmadong ipinaliwanag ng ating bida ang dahilan ng kanyang pagpili, pumalo ng higit 2 milyong manunood ang larong ito noong unang araw pa lamang, at kahit lumipas na ang isang linggo ay nananatili pa rin ang matinding kasikatan nito, patunay pa rito ang mga nahuhumaling na manlalarong kayang gumugol ng 500 oras para lamang maglaro. Kaya naman buo ang tiwala ni Sojun na ang tanyag na mundong ito ang pinaka-perpektong lugar para simulan ng isang baguhang tulad niya ang kanyang pag-angat. Sa kalagitnaan ng madilim na gabi ay isang bakal na kawit ang mabilis na humiwa sa hangin bago ito mahigpit na kumapit sa gilid ng isang mataas na pader, walang anumang pag-aalinlangan ay mabilis na hinayla ng isang figure ang kanyang sarili pataas hanggang sa tuluyan siyang bumulusok pababa. Walang nagawang ingay ang kanyang pagbagsak sa malamig na lapag maliban sa bahagyang pag-angat ng alikabok sa paligid, mula sa anino ay unti-unting tumayo ang lalaking nababalot ng madilim na kapa habang mahigpit pa ring hawak ang kanyang lubad, at sa eksaktong sandaling iyon ay pormal nang nagsimula ang misyon ni Sojun sa loob ng laro. Mahigpit na kumapit ang kanyang nakagwanteng kamay sa gilid ng pader bago mabilis na inangat ang sarili pataas. Tahimik siyang pamwesto sa tuktok nito kung saan dahan-dahang sumayaw ang kanyang madilim na kapa sa pag-ihip ng malamig na hangin sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kasunod nito ay umalangaw-ngaw ang malakas na tunog ng kampana na tuluyang bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang tumayo ng matikas ang ating bida sa pinakagilid ng pader, at kalmado niyang pinagmasdan ang malawak at nagliliwanag na syudad sa kanyang ibaba bilang hudyat na handa na siyang gumalaw. Dahan-dahang ibinaba ni Sojun ang hood ng kanyang madilim na kapa upang pormal na ipakita ang kanyang mukha, kasabay ng pagguhit ng isang kumpiyansang ngiti sa kanyang labi ay tahimik niyang inisip kung oras na ba para simulan ang lahat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, at sa eksaktong sandaling iyon ay isang pamilyar na system window ang lumitaw sa kanyang harapan na naghudyat ng tuluyang pagsisimula ng kanyang inaabangang stream.